nilikha. Panginoon ng kabutihan, Ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ikaw ay naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mabantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mabantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Di mawawalay sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo
To God be the glory. Uminom ako ng gamot niyan eh. Kasi sabi ko, Panginoon, hindi ako makakanta, Lord. Hindi ko kayang kantahin tong awit na ito kasi inuubo-ubo po ako eh. Pagkakanta ko, uubo-ubo ko. At yun, mga ilang oras, yun, nanonood ako ng mga YouTube, and then, sabi ko, uminom ka ng gamot. Uminom ako ng gamot. Tapos yun, inawit ko to sa YouTube. Yan. Kaya yan, na-record ko. Sabi ko ba, ayos, wala akong ubo. Yung isang try. Kasi yun, ni-record ko na uli. 2 record yan eh, may isa pa akong record. Inawit ko sa kanya, sa ating Panginoon. Yan. Then I put it on YouTube para yan. Cover sa kanta po ng ng Victory. Nabago ng kaunti yung yung tono. Kaya makita niyo. Nilagay ko rin link doon para makita po yung YouTube ng yung tunay na kumawit ng po para sa Panginoon. Purihin po Panginoon, salamat po sa lahat ng narito. And yes, this is the day to Alam ko po, magpapasko na bukas eh. Iniisip ko nga kung meron pa akong speaking engagement para sa AB channel bukas. Hindi ko alam eh. Nalalaman natin kay Kabitera. Pero purihin po Panginoon, tayo po nagsama-sama po sa pag-aaral po ng pakikinig ng salita ng Panginoon at naway ready po tayo. Tsaka yung mga pinag-aralan natin noon, yan po, may mga question and answer po ako naka-ready. Yan po, kasi meron po tayong mga pa-GCash ngayon. Yan po, salamat po. Pero bago yan, yung pinaka-importante muna, yung jewel talaga na tatagapin natin ang salita ng Panginoon. At ngayon po, ay may inimbita po ako para magsalita po sa ating sa oras na ito. Kasi special event eh. Siyempre, dapat imbita tayo na magsasalita. Kami, Pastor Royski, ilang beses na kami nadidinig, baka magsasawa na kayo sa amin. Kaya nag-imbita ka magsasalita po sa oras na ito. Kaya bagamat may ubus siya at saka sipon din, pareho ko, po natin, pakinggan po natin mabuti ang salita po Panginoon sa oras po ito. Salamat po Thank you. Salamat po Pastor sa inyong pagdating. At thank you and God bless you. And hindi ko na po patatagalin. Simulan na natin kasi baka mamaya nagre-ready kayo, baka nagluluto pa iba dyan. Sana ilagay nyo na yung mga speaker nyo para makinig po ng salita po ng Panginoon sa oras nito. Isang magandang bagay dito po ito. Diba? Noche Buena. O, diba? Pero araw-araw dapat Pasko. Lagi natin iniisip ang pagdating ni Kristo. Ano po ba dahilan niya? Bakit siya dumating dito? Diba? Alam natin yan. Purihin po, Panginoon. Hindi ko na patatagalin. Pastor, biyaya po. Purihin ng Panginoon. Thank you po. Yan, hello po. Magandang gabi po. Narinig niyo po ako, Pastor? Dinig ko. Yan, salamat po. Yan, pasensya na po ay inuubo. Pero gayon pa man ay makapag-share po ako sa inyo. Ang isi-share ko po ngayon patungkol sa habang may panahon, mamuhay ng may kahalagahan. Yan, kaya mag-share po ako ngayong gabi ng 3 bagay na po about sa habang may panahon, mamuhay ng may kahalagahan. Yan, sige po, tayo po muna yung manalangin. Yan, pray po muna tayo saglit sa share po ng salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa oras pong ito na kami po ay may pagkakataon, may kalayaan kami na makapag-aral ng inyo pong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord, na kami po ay although kami po ay magkakalayo, yung iba sa ibang bansa, salamat po, Panginoong Diyos, na kami po ay nagsama-sama ngayon pong gabi. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, to give us wisdom and understanding sa inyong pong pag-aaralan ngayon pong gabi. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ng iyong Panginoong Kristo. Amen. And muli po ay i-share ko po sa inyo sa Psalm 90. Yan, Psalm 90 verse 12. Sabi po ng Bible, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Yan, about po ito, habang may panahon, mamuhay ng may kahalagahan. Po,
Ilan sa atin yung tipong ah, naranasan nyo na parang wala nang halaga ang buhay nyo. Na siguro kapag kayo malungkot, no, kapag merong pinagdadaanan, na minsan parang wala nang halaga yung buhay natin. Yeah? Wala nang umiintindi. Pero ngayong gabi, ayun po yung pag-uusapan po natin na sa bawat sandali ng ating buhay, makita natin na may purpose ang Diyos sa ating buhay. Kaya alam niyo po, sa paningin ng Diyos, bawat isa ay mahalaga. Yan, pwede niyo po bang i-type, mahalaga ka sa Panginoon. Yan, ngayong gabi ay pwede mong i-type dyan sa comment section. Mamuhay. Yan, sa mga gising pa dyan, pwede niyo pong i-type, mahalaga ka sa Panginoon. Yan, salamat po at sa mga naririyan. Since life cannot be rewind, let us live it with wisdom, purpose, and obedience to God. Kumbaga, kailangan magkaroon tayo ng realignment na kung matatapos na yung taon na sinasabi mo parang walang value, walang halaga yung buhay mo, pero makita mo na sa Panginoong Diyos, mahalaga tayo. Kaya po upang matutunan natin na ma-remind tayo na mamuhay tayo ng may kahalagahan, una, kailangan kilalanin natin na maikli lang yung buhay. Di ba? Maikli lang yung buhay. Noong mga nakaraan ay dami kong mga napupuntahan na mga patay. Ewan ko, madalas ako na-invite na mag-share ng salita ng Diyos, mga funeral service. Nung nakaraan, may member kami na kapiling na ng Panginoon. 75 years old. Nung nakaraan ay nakapasyal. I think, kailan ba yun? Kagabi. Yan, Tuesday. May pinuntahan naman ako, 91 years old. Di ba, heart attack. Parang ganun mostly sa puso. Kaya sa atin, habang nabubuhay tayo, upang makita mo ang sarili natin na mahalaga yan, kailangan mo isipin na maikli lang yung buhay. Kaya po kilalanin natin na maikli lang yung buhay. Sabi ng Bible, ang buhay ay parang hininga. Sandali lang kapag nakita natin kung gaano kaikli ang buhay, nagiging mas maayos ang ating mga desisyon. Di ba? Paano kaya kung alam mo na bukas mawawala ka na? Di ba, sigurado yung isang araw ng buhay mo ay gagamitin mo na ng may kumbaga iano mo na, nasa isang araw ng buhay mo, gusto mo nang kasama yung pamilya mo, di ba? Kung may kagalit ka man, di ba, may ka ng tawad o ano man. Kasi nga, isang araw lang yung buhay mo. Di ba? Kaya makita natin na maiksi lang yung buhay. At marirealize natin na mahalaga talaga ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi ni Jonathan Edwards, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lagi mong makita ang buhay sa perspektibo ng walang hanggan. Na yung everyday ng buhay mo, kailangan makita mo yung kahalagahan, yung purpose kung bakit ka nabuhay. Di ba? Kaya may tanong, kung kakaunti na lang ang araw mo, ano ang dapat mong unahin? Ano ang dapat mong ayusin? Di ba? Yan, pwede mong isulat dyan. Paano kaya kung bibigyan ka ng kung kakaunti na lang yung araw mo, ano kaya yung gagawin mo? Yan. Sige, pwede po mag-type dyan ha. Ano naman to, conversational, na pwede mong sabihin kung ano yung gagawin mo. Siguro sa akin ay magkakaroon ng time sa talaga, sa family.
Kasi kadalasan nagkakaroon ng ano no, ng reunion kapag patay na, 'di ba? Pansinin niyo 'yan, kapag patay na, ang daming mga kamag-anak na umuwi, 'di ba? Ito na-share ko rin 'to doon sa ano funeral. Kasi katotohanan 'yun eh. Mostly kapag namatay na ang tao, doon lang magkakakita-kita yung mga magkakamag-anak sa side ng ano nanay, sa side ng tatay. Hindi ba pwedeng magkaroon ng reunion ng walang patay, 'di ba? Kaya maganda upang mabigyan ng kahalagahan ng buhay natin, alalahanin natin na maiksi lang yung buhay. Yan. Pangalawa, ingatan ang bigat ng salita. 'Di ba? Kanina alalahanin yung ano no, yung maigli ng buhay. Pangalawa, ingatan ang bigat ng salita. Sa Matthew 12:36, sabi ng Bible, "For every idle word men speak, they will give account thereof in the day of judgment." Ang salita ay hindi nababawi. Kaya pansinin niyo ang salita natin, ang salita natin, 'di ba? Pwedeng mag-encourage ka or mag-discourage. Kaya ingatan po natin yung bigat ng salita. 'Di ba? Bago natin sabihin, isipin ba natin kung nakakaganda ba 'to ng pakiramdam sa iba o nakakapag-discourage sa taong nasa paligid natin. Sabi ng ng Anonymous, 'di ba? Words are free. It's how you use them that may cost you. Kaya ito, pwede nating tanungin bago magsalita, una, helpful ba? 'Di ba? Kapag sabihin mo, helpful ba yan? Makakatulong ba yan sa kapwa mo o sa'yo mismo? Pangalawa, healing ba? Meron bang healing dyan sa mga salitang bibitawan mo? Ito yung pangatlo, mas maganda. Sa mga bibitawan mong salita, honoring ba yan sa Panginoon? 'Di ba? Kung hindi yan kaaya-aya sa taong makakapanginig, wag mo na lang sabihin. Kaya ingatan natin ang mga salitang bibitawan natin. Bagkus magsanay tayo ng tatlong bagay na sa iba ang hirap na itong sabihin. Kaya ngayong gabi, 'di ba, marahil nakikinig ka habang naglalaba ka o kumakain ka, 'di ba, o nandiyan ka sa pamilya mo, pwede mong practicein yung salitang ito. Number 1, pwede mong isulat diyan sa comment section. Una, sabihin mo, patawad. Yan, kung ano yan, no? Or I'm sorry. Di ba? Ito, ang hirap, may mga taong ang hirap to sabihin. Di ba? Yung humingi ng tawad. Why? Because of their pride. Di ba? Kung magpapataasan lang, walang mangyayari. Pero kung may magpapakumbaba, di ba? Mas maganda yon at magkaayos. Kaya pwedeng sabihin, patawad, I'm sorry. Ayun yung una, patawad. Pangalawa, pwede mong sabihin, salamat. Di ba? Salamat. Ang dami ngayon mga tao na kapag ginawan mo ng maganda, minsan nakakalimot na ng magpasalamat eh. Although, kung genuine naman yung ginagawa mo, okay lang naman yun. Di ba? Pero hindi rin naman masama kung magpapasalamat ka. Kasi minsan yung iba entitled eh. O dapat lang gawan mo ko ng maganda. Di ba? Pero kung tunay tayong mananampalataya, una, maging grateful tayo, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos na lumikha. Di ba? Ang tanong, nagpasalamat na ba tayo sa Panginoon? Nitong magtatapos na yung year 2025. Di ba? Lord, salamat po sa mga bagay na meron ako. Kasi noon naman, wala ka nun eh. At yung mga bagay na meron tayo, ay buhat lahat sa Kanya. Di ba? Yung pagka-graduate mo, hindi ka naman gagraduate kung walang talino ng Diyos. Yung kalakasan mo, hindi ka naman makakagalaw kung walang kalakasan ng bibigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka makakain kung walang provision ng Panginoon. Kaya, hindi masamang magpasalamat. Tulad sa Biblia, kilala ang Panginoong Hesukristo na nagpapagaling, yung mga bingi nakakarinig, yung mga pilay nakakalakad, yung mga hindi nakakita, diba, nakakakita. At merong ketungin na may sakit
at lumapit sila sa Panginoong Jesus, sinigaw nila ang pangalan ni Jesus, pagalingin mo kami. At sa 10 pinagaling ni Jesus, ilan yung bumalik sa kanya na nagpasalamat? Isa. Di ba isa na lang? Asa na yung siyam? Hindi ba nangyayari yan sa panahon natin ngayon? Kapag nakuha na ng tao yung kanyang kagustuhan, kapag nagpala na siya ng Panginoon, binines na siya ng Panginoon, nagkatrabaho na siya, maganda na yung buhay niya, may business siya, di ba nakakain siya ng maayos, kadalasan nawawala na yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya hindi masamang magpasalamat, even sa mga taong nasa paligid natin. Kaya yung pangalawa, salamat. At yung pangatlo, yan. Ano yung una? Patawad. Yung pangalawa, salamat. At yung pangatlo na pwede mong sanayin. Di ba? Sanayin mo nitong linggo. Sabihan mo naman ng mahal kita. Di ba? I love you, Lord. Di ba? O kaya, sabihan mo yung mahal mo sa buhay. Di ba? Sa parents mo. Ang tanong, nasabihan mo na ba sila? Yung nanay mo, yung tatay mo. O sasabihin mo, ay, pastor, hindi kami, hindi kami goods ngayon eh. Di ba? Tsaka na lang, ay, corny naman yan, pastor. Kailan mo sasabihan ng mahal mo ang magulang mo? Kapag patay na sila. Hindi na nila maririnig pa yung salitang mahal mo sila kapag sila ay nakahiga na doon sa kanilang mga taol. Kasi maikli lang yung buhay eh. Sabi nga kanina, di ba? Kailangan hanggat nabubuhay ang iyong mga mahal sa buhay, kapatid mo, di ba? At least wala kang regret na nasabihan mo sila. Kailangan mo magkaroon ka ng forgiveness. Patawarin mo na. Ano man yung misunderstanding, meron at meron yan eh. Di ba? Sa magkakapatid, sa magkakapamilya, madalas may misunderstanding. Pero wag humantong hanggang sa huling hininga niya, walang pagpapatawad. Di ba? Kung hihintayin mo pa ba yun yung maghihingalo bago ka humingi ng tawad o magpatawad, hanggat malakas pa yan yung mga mahal mo sa buhay, sabihin mo na mahal mo sila. Kaya, excuse me, kaya yun yung para maunawaan mo na mahalaga ang buhay. Di ba yung kahalaga ng buhay? Una, di ba, alalahanin natin yung ikli ng buhay. Pangalawa, ingatan natin yung bigat ng salita. At yung pangatlo, tugunan ang tawag ng Diyos ngayon. Di ba? Tugunan mo ang tawag ng Diyos ngayon. Ano ba yung tawag ng Diyos sa atin? Sabi ko sa inyo, mahalaga tayo sa Panginoong Diyos. Bawat isa sa atin. Minsan, or may mga pagkakataon na kapag jail ministry tayo, yung mga nasa kulungan, parang wala na silang pag-asa eh. Pero kapag nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pag-asa sapagkat mayroong Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo po, ang pangatlo nating pag-aaralan, tugunan natin yung tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos, marahil napariwara yung buhay mo, marahil ikaw ay offended, ba dati ka ng mananampalataya o baguhan kong mananampalataya. Ang tanong ko ngayong gabi, kasi hindi naman tayo magkakilala, yung iba nasa ibang bansa eh. O yung iba nasa ibang ibang lugar. Ako nasa North Caloocan, sa Manila. Marahil yung sa iba sa inyo nasa Luzon, Visayas o Mindanao. Ang tanong ko ngayong gabi, dito tayo magtatapos. Paano kung bawian ka ng buhay? Kasi lahat naman tayo babawian ng buhay. Pag pumunta ka sa sementeryo,
Merong sanggol, namatay na. Merong kabataan, namatay na. Di ba? Merong may katandaan, namatay na. Di ba? Kaya walang pinipili yung kamatayan. Pero ikaw ngayon na nakakapakinig, habang kumakain ka o anumang ginagawa mo, what if you will die today or tonight? What if you will die tonight? Are you 100% sure that you will be with God in heaven? Kung hindi mo pa sigurado ang kaligtasan, hindi mo pa sigurado kung paano pupunta ang iyong kaluluwa sa langit na bayan, ang kailangan mong gawin, tugunan mo ang tawag ng Diyos. Ang pinakapuso ng Biblia, yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sino man ang manampalataya sa kanya hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, kailangan mong pag-isihan yung mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Kaya ngayong gabi, kung gusto mong tanggapin si Jesus, pwede kitang ipag-pray. Kahit maikling panalangin lang ito, ulitin mo lang kahit saang lugar ka man, nasa ibang bansa ka man, nasa Luzon, Visayas, pwede mong ulitin yung maikling panalangin ito. Tugunan mo yung tawag ng Diyos. This is the day of your salvation. Sa 2 Corinthians 6:2. Yan, pwede mong sabihin yung maikling panalangin ito and I will pray for you. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, pwede ka bang mag-press 1 and I will pray for you. Kung nandyan ka pa po, narinig mo yung boses ko, sabihin mo ako, Pastor, hindi ko pa talaga sigurado. Pero gusto kong siguraduhin ngayong gabi. And you can join me. Yan, mag-press 1 ka dyan and I will pray for you. Yan, sige po. O kaya sinasabi mo ako, Pastor, mananampalataya na ako. Praise God. At kung gusto mong matiyak, marahil nahihiya ka, para may assurance tayo, you can repeat after me. Yan, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito na nalaman ko po na mahal niyo po ako. Humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanang nagawa. At ngayong oras pong ito, ay tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal na kayo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay na ikatlong araw. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kung ngayon yung ipinanalangin mo, ang sabi ng Biblia, ang iyong pangalan ay isinulat na sa aklat ng buhay. Kaya balik tayo sa topic, habang may panahon, mamuhay ng may kahalagahan. Paano yun? Paano ka mamumuhay ng may kahalagahan? Kailangan kilalanin ang ikli ng buhay. Diba? Na mahalagang buhay, kaya kilalanin mo ang ikli ng buhay. Pangalawa, ingatan ang bigat ng salita. Kaya ingatan natin yung mga salitang bibitawan natin. At pangatlo, tugunan ang tawag ng Diyos ngayon. Ano man yung purpose, ano man yung gusto ipagawa sa iyo ng Panginoon, saan ka man naroon, ay pwedeng-pwede kang gamitin ng Panginoong Diyos. Sa dulo, ang sabi ni D.L. Moody, I have never regretted obeying Christ, only delaying obedience. Kaya kung ano man ang pinapagawa sa iyo ni Lord, diba? Gawin mo. May gusto bang gusto bang tulungan ka? Kung may gusto bang ipagtulong sa iyo ang Panginoon? O si brother ganito, tulungan mo naman ito, ang kapatid na to. Gawin mo. Diba? Halimbawa, ano yung talent mo?
Ikaw ba'y gustong paawitin ni Lord? Umawit ka. Gusto bang mag-share ka ng salita ng Diyos? Mag-share ka ng salita ng Diyos. O kung blessed ka naman financially, pwede kang, di ba? Pwede kang magpa-feeding sa mga kabataan, di ba? O kaya pwede kang magpa-feeding doon sa jail ministry. Ang daming mga ministry, di ba? Sa mga resources na meron ka, yung time mo, yung talent, yung treasure, ay pwedeng-pwede mong ipagamit sa Panginoon. Huwag mong limitahan yung kayang gawin sa'yo ng Panginoon. Diba? Ako nga, even me, I can't imagine na makakapunta ako sa ibang lugar. Kala ko dito lang ako sa lugar namin, sa Manila. Pero praise the Lord, nakapag-mission tayo sa Coron, Palawan. May mga naabot tayo dong Tagbanwa. Diba? As the Lord provides. At nung nakaraan, nakapag-share tayo ng salita ng Diyos sa Romblon. Diba? Kaya ano yung gustong ipagawa sa ng Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, it is my privilege to na nakapagbahagi ako ng banal na salita ng Panginoong Diyos. Although may ubo, may sipon, may lagnat, ayaw ko nga ng hangin. Pero salamat sa Panginoong Diyos, nakapagbahagi tayo ngayong gabi. Kaya pag-pray natin yung bawat isa, ako na lang po magpe-pray as we close. Lord God, salamat po sa time na kami po'y nakapagbulay-bulay ng inyong pong banal na salita. It is only by your grace. Kaya Lord, nasusustain ng bawat isa sa amin. Lord, without you, we can do nothing, Panginoong Diyos. At Lord, batid niyo po yung mga kapatiran namin naririto. Hindi man kami magkakadugo, magkakakilala personally. Pero salamat po, pinag-isa niyo kami, Lord, because of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. At ang totoong dahilan, kaya nag-celebrate kami ng Christmas dahil merong Hesus Kristo na ipinanganak sa sabsaban. Pinakita niyo po yung humbleness po ninyo. Salamat po Lord sa inyo pong pagmamahal po sa amin. You were born to die for us from the cross of Calvary. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And Lord, bless your people tonight. Continue to guide us and protect us, Lord. Be with us, and we praise you. We glorify your name. We pray all these things only in Christ's precious name. And all God's people says, Amen. Yan, maraming salamat po. And purihin po ang Panginoong Diyos. God bless po. Hindi ko nabuksan yung mic. Thank you, Pastor. Thank you for sharing the word. Kayo po ang ginamit ng Panginoon sa oras pong ito. Yes. Thank you po sa salita ng Panginoon. Wow. Diba? Masarap yung yan. O, diba? Noche Buena na kagad. Nakakain na tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin po, Panginoon. Salamat po sa lahat. At tulad ng sabi namin, may palaro kami ngayon. Yan po. Pero bago yan, mag-aan muna ako. Ay, may mga nakikita-kita ko rin. Hindi ko alam kung anong mga ito. Buksan ko na yung isang yung ano. Pag ito, bababa ko kung sino mo narito. Pagka dumating si Pastor Royce. Yan. Akit na, akit. Number 2. Sino mo ba na dyan? Wala ba ba? Kyle. Akit ka. Yan. Umakit Yan. Siya na. Walang batuan mamay ngayon sa ngayon. Kaya pakit ko lang. Ito. Oo, parehas tayo pas. Inuubo ko. Ito makakapakiramdam ko Kailang araw nung Sunday, pero nagsimba rin ako nung Sunday. Tapos Monday, nakahiga lang ako
Nung Tuesday, tumayo muna ako, nagwalis-walis ako. Sige, masama ang pakiramdam ko. Inuubo, sipon yan. Ewan ko ba't nagkaano ako. Yung Sabado to eh. Wala akong nararamdaman eh. Parang nasa loob yung lagnat eh. Pero okay lang, salamat sa Panginoon. At ayun po, nakaawit nga ako eh. Ni-record ko na kagad para sa Panginoon. And para dito sa event na ito, para iyan ko yung inawit ko sa ating Panginoon na inano niyo sa akin yun eh. Sabi ko, Hanep, Lord, hindi ko makuha to ang kantawit nito. Nabago ko nga ang tono ng kaunti. Yan. Pero yun, okay. Naawit pa rin sa Panginoon. Tapos nilagay ko sa YouTube. Ganon ginawa ko. Rin yung Panginoon, para maitugtog ko at mapakinggan din dito. Tapos, para yan, Lord, na inirecord ko yung awit ko para sa'yo. Inawit ko, pinaawit mo sa akin. Purihin Panginoon. Thank you sa lahat na narito. Thank you po sa pastor. Yan, salamat po sa nagpagamit tayo sa Panginoon para sa maging mouthpiece niya ngayon sa oras na ito. Tandaan po natin mga pinag-aralan natin at naway sinulit po natin. At ngayon naman, sige, babato muna ako ng isa pa ulit. Ay, wag na muna pa. Thank you si Pastor Royce nasa isang maingay yung sa place doon na pinuntahan niya yung mga member. Pero sa ngayon sa oras na ito, may pa-GCash po tayo. Siyempre magkaano kami ng mga tanong, patanong-tanong lang kami ngayon. Paawit hindi mahihirapan ako eh. Hindi ko kayang umawit ngayon. Mga sige po, mga pinag-aralan din natin. At ngayon, sige po, hanap ako ng 3. I-type niyo po yung mga sinabi po ni Pastor. Yung magbigay po ng app. Siguro 3 na o 3 pagsama-sama yung binigay na sa sermon ni Pastor. Yung mga puntos. Yan. Puntos yun eh. Points. Diba? Baka tatandaan ba niyo? Inulit pa ni Pastor nung natapos na. I-type po. Sino mauna? Yan. May 50 GCash. 50 po, 50. Wala po mong tatype. Wala ba nakinig? Nakita ko dami kanina. Dami Iba yun. Yan ba yun? Tama ba, Pas? Hindi ba po, yung may 3 pa po yun eh. Yung about sa kahalaga ng buhay. Oo. Ayun yung about sa sa salita. Yun. Tama ito. Yun, tama. Yun. Talagang nag-note si Sister, Nag-note Sister At Shensky to. hiningi ko Dito pala Sister Shensky Sister Shens. Since susulat mo na, Pastor, kung sino yung Sige po. Sister Shensky. PM mo ako. Lahat sumagot yun. Matagal lang mag-type siguro. Yan. Thank you. Yun, marami na nauna pero may 3 rin sumagot yun. Yan po. Siguro si Pastor Royce may binigay sa akin na mga tanong din. Yung pinag-aralan natin last week, yung Galatians 2:15-21. May tanong dun eh. Binigay sa akin tanong ni Pastor. Sige, ready. Yan.
tinanong doon sa Galatians na yun, Galatians 2:15. Yung shinare din namin ni Pastor Royce tsaka ako nung araw na yun. Last week, ano po, nakalagay dito, who is Paul addressing when he say, we who are Jews by nature? Yan po yung mga believers na panahon na yon. Sino yung ina-address niya? Sino yung mga taong ito na sinasabi niya na we who are Jews by nature. O, sabi nga niya, including himself and Peter. Wala po bang sasagot? Ano yung J? J ang simula, tapos, yan po, isang sagot lang ha. Yan. Sige po. Ang ano nung ano, kaya. Parang mabigat po ba? J believers to J believers. Nung panahon na yon. We who are Jews by nature. Ano yun? US. Tagalog lagay niyo. Jewish. Tama na yun, ano? Siguro yun, ano? Dapat doon, ano eh. We who are Jews by nature. Okay. Sige, pwede na yun. Gusto ko kagad maano kagad eh. 50 Gcash na yan. Ay, nako. Sige. Si Shibum 924. Yan, nanalo ka ng 50 Gcash. Jewish po yun, mga Jewish believers. Yun po yung tinutukoy po ni Apostol Pablo. Ina-address niya, we who are Jews by nature. Yan. Mabibigat yung mga ano ni Pastor dito. Sige, kuha naman tayo kay Jonah. Tanong dito, kay Pastor dito na. 50 Gcash din dito. Sino mauna uli mag-type? Who spoke to Jonah at the beginning of the chapter? Chapter 1 yun ha. Sino po yung nagsalita kay Jonah? Isa. So, pwede din. Ano? Si Lord yun eh. Tama, Pastor. Baka siya rin nga nagsalita nga. Iano ko na. Kunin ko nito. Na ano ko Pero ang ano talaga sa Biblia nakalagay, the Lord. The Lord. Yan. Yun ang nasa mga yung mga salita. Pwede rin. Kunin ko na rin yan. Pastor, si Mahori at saka si Shibu. Paghatian nila, 25. Baka si Jesus nga nagsalita, kinukusap si Jonah, hindi natin alam. Pero sa Biblia talaga yun. Si na lang, si Mahori, saka si Shibum, 0924 uli. 25 po sila. Paghatian na lang nila. Parang kaunti lang mga Okay. Maano talaga Dapat iba naman yung Saan po pinapupunta si Jonah? Anong bayan yun? Anong city po yung pinapupunta si Jonah ng Panginoon? The Lord ordered him, di ba? Saan po siya pinapupunta? Ba? Isibong uli. Sige, yung iba pa.
Wala ng ano, lahat yata tulog na. Tulog na po ba lahat? Ano lang sumasagot, Okey. Dali nung tanong na 'yun. Baka tulog na lahat, dadalawa lang yata ang gising dito. Oo nga 'no, FB Live tayo. Sige, pagka may pagkakataon. Naku, 'yun lang, Mukhang hindi po ano tayo, hindi ready ano. Mukhang ano lang, ilan-ilan lang. Sige, sige. 25 uli si Mahori tsaka si ano, si Boom. Sila uli, 25 sila. Oo nga 'no, ba dapat oo nga 'no, share the live. Mm. Naku, mukhang ano tayo Pas, tama makapagpahinga rin ako. Agahan ang pahinga natin. Pinlano nga natin pero ano, mukhang baka may mga robot yung mga narito, Good evening. Mga robot pala, hindi nakapagsasalita. Hindi rin nakakasagot. Naku, ay, ito, masama rin yung pakiramdam ko, Gusto ko rin makapag-ano, kaya minamadali-dali ko. Naku, ay naku, mahirap talaga 'pag inuubo. Good evening, lahat ng mga ano, miski nasa baba na ano, sagot po, Subok uli ako pagka si Boom tsaka si ano, mamaya-maya na kayo sumagot, Hayaan niyo yung sumagot yung mga nasa baba. Gusto ko malaman kung may gising nga. Mamaya walang gising, wala, 'di wag muna nating ano, Mm. Oo nga, gusto ko malaman, Kaya kung may iba pa na nariyan baka mamaya hindi, wala, Tapos nung pinaalis ni Jonah, 'di ba? Ano po nangyari? 'Di ba tatakbo si Jonah, papaalis, Anong ginawa ng Panginoon sa ano, what did God send upon the sea? Ano po yung ginawa ng Panginoon? Yan. Sa Jonah po yan, Jonah. Jonah po. Napupunta siya sa Ninive, tapos sunod po, yung nga, oh, wala sumasagot ba? Hindi, ba, ano baka tulog lahat. Sige, ganito na lang. Press 1, lahat ng mga gising dyan. Except si Boom tsaka si ano, mga gising dyan. Jean, si Boom, 18 Pretty. Okay, Siski, Prensky, Maori. O yun, Sige, Pas. Yan, sino pa ba? Biyong. Ilan na yun? Inulog sa dagat si Jonas. Hindi po yun ang sagot doon. Okay. Sa yung mga ano, ay, naku. Sige. Para ano na tayo, makapagpahinga na rin. Papahinga na rin ako. Yun, tama, si Leon. Leon 17, yun. Yun ang sagot dun sa tanong. Nagpadala ang Panginoon ng malakas na bagyo, a great storm. Yan, si Leon ang nakasagot. Leon 17, pass. Tapos yung mga nag-press 1, yun, ang dami naman gising.
Oo, nauna na si ano, nag-ano ng malakas ng bagyo ang Panginoon, yun, okey na po. Ayan, naku may mga gising pa pala. Pasensya na hindi ako masyadong magtanong-tanong, si Pastor Royce magaling-galing sa'kin. Tapos masama pa pakiramdam ko, ay naku. Tsaka Kyle, ikaw may ano ka, i-ano mo yung number mo kay ano, kay Pastor Biyaya. Kyle, nandiyan ka pa Kyle? Nariyan ka pa Kyle? Dami nag-press 1, ah. Mm. Sige, magtatanong naman ako isa pa. Ngayong ano, ano po yung hinandaan niyong pagkain ngayon? Yung pinaka gusto niyong pagkain na hinanda ngayong, Noche Buena. I-type niyo po yun kung anong pagkain yan. Isa lang kung anong paborito yung ano, yung hinanda niyo ngayon. Talagang hinanda niyo, wow, may salad, si pretty, oh. You know, spaghetti. Yun, oh. Lahat ng sumagot pass, bigyan niyo ng tig 25 GCash yan. Okay, 5 lang 5. Bilang ka ng 5 pass. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang kay Sibum pala, oh. Spaghetti Yan chicken. si ano, Shensky Mori, Jenalina, Shibum Leoni. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, O yan. kasi Pretty, Shensky Mori, Jenelina, Shibum. Yan. Tig 25. Okay. Yun lang sumagot lang ng pagkain, ano. Nagutom ako eh. May mga Noche Buena. Oh. Ayan. Ang dali, oh. Naku, nauubo ako eh. Panghirap. Ngayon, isa pang tanong pa, sa tinuro ni Pastor, ano po yung natutunan niyo isa? Kanina may sumagot eh. Tatlo nyo na. Tatlo. Natutunan ninyo. Na gagawin nyo, na dapat gawin natin. Yan. Oh, galing oh. Magpatawad. Yes. Mm. Dali, tatlo nga pala yung sabi ko. Tutum. Yun. Sinski, Sinski. Sinski, nasa taas ka. Magpatawad, matutong magpasalamat, at matutong magsabi na mahal kita. O nga, tatlo yung sabi ko nga pala kanina. Yan, yun. Patawad, sorry, at mahal kita. Yes. Yan pa, nauna nga lang si Sinski eh. Oo, yung iba, isa lang eh. Yan. Sinski, winner ka. Yan. Thank you po. Yan. Wow. Ang ganda nung inano ni Pastor eh. Talagang pagka ano mo pa lang, kailangan ayan mo na. Ngayong magpapasko eh. Maski hindi to ang birthday talaga ng Jesus, but still, maalala na, pinapaalalahanan ng buong mundo na dumating si Jesus dito. Pero dapat araw-araw yan. Iniisip mo lagi yan. Nilagay mo sa puso mo kasi dumating nga siya para mamatay. Iro mo yun. Kung alam mong ganon, darating ka sa mundong ito para lang mamatay, bakit pa ako papanganak? Hindi na. Wag na lang. Asan ka mamamatay pa ako sa mga taong yung mga katulad nating unworthy. Pero hindi inano ni Diyos yun, dinalita na. Iba talaga magmahal ng Diyos. Kakaiba talaga ang Panginoon magmahal. Talagang, mahal na mahal niya talaga tayo. Hindi yan tinitingnan yung sabi nga, bulag ang pag-ibig daw eh. Pero hindi bulag ang Panginoon, pero mahal niya rin tayo. Talagang mahal na mahal niya tayo.
He just loves us and He doesn't want us to, talagang suffer o talagang bait-bait ni Lord. Ayan. Yan po, siguro, ano pa ba? Pero talaga pakiramdam ko. Kunwari si Pasig, binigyan niya ako ng mga tanong, pero ako parang walang sumasagot. Nahihirapan eh. Mas madali na yung Tapos ano pa ba? Alexa, what's the time in the Philippines? It's 10:17 p.m. in the Philippines. Ako, 10:17 na pala. Naku, baka maghahanda na kayo dyan. Yun ang iniisip ko eh. Magbabato-bato na lang ako. Yun, okay na siguro yun. Paano natin, yan. Marami sanang pa-premyo pang G kasi. Pero nakikita ko parang, baka kasi alam nyo na eh, mga kababayan natin talagang ready na sa family. Pero bago kayo magsimulang kumain, sana pasalamatan muna natin Panginoon natin. Dati naalala ko pagka nakita, uy, yun ang fried chicken. Kagat-kagad eh. Yan po, pinapaalalanan po kayo ni Pastor Biaya sa lahat po na nanalo. Send nyo po yung GCash nyo sa kanya at saka yung po kanyang yan po, yung inyong name para isend po sa inyong mga GCash account, mga nanalo po. Wala akong maisulat, hindi ko ma-type yung recap. Biyaya, Pastor Biyaya, 1830. Biyaya, number 7 po. Isend niyo po sa kanya yung inyo pong GCash number, yung name, para po at Merry Christmas po sa inyo lahat. Yan. Merry Christmas and Happy New Year. Yan. Nag-greet na ako ng Happy New Year kasi baka hindi ko na kayo mag-greet. Kasi, ewan ko lang Yan. Si Claire, Claire. Hello, Claire. At si Kyle. Nasaan ba si Kyle na? Hindi kita Kyle Meron ko ba number ng pastor? Si Kyle. Sige, Pas. Yan. Thank you, Pastor. Thank you. Yan, salamat po sa lahat. Ako, pinaano ako. Sige, mag-ano pa tayo. Sige. Mag-ano kayo ng mga, type kayo ng isang kanta lang na Christmas song. Mga Christmas song na kinakanta ninyo. Yan, paborito ninyo. Yan. Christmas song. Isa lang Joy to the World. Siski uli. Jingle Bells. Pretty. 10 GCash po to. Bawat isa. Nag-ano ng mga Sana ngayong Pasko. Ito Pasko yung mga nagsabi ng mga kanta. 10 GCash yan. Holy night. Sino nagsimula? Si Sinsky, Joy to the World. Si Pretty, 18 Pretty, Jingle Bells. Si Claire, 12, Sana ngayong Pasko. Mahori, Oh Holy Night. Leon, 17, Oh Holy Night. Yun, no? Yun po, Pas. Yan. Ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5. Si Paloma, sama mo na. Pasko na naman. Ni Ariel Rivera, 10 GCash. Isa. Tigi-tigi isa lang. Dahil si Shibum, nag-ano na ba si Shibum kanina? Wala. Si Shibum, bago lang. Si Shibum, Geneline, Paloma. Yan. Ang Pasko ay sumapit. Iyon, no? Mga nagbigay ng mga Christmas song, yan. Yan po, okay na po. Ang pinakahuli po si, Genelina. Genelina ba yun? 05. Malabo na mata ko eh.
Yan, tigti 10 GCash po kayo. Salamat po, At sana po lagi niyo kami samahan rito sa aming, ito po, sa mga stream na ito, pagka ano po, every Wednesday, yan. Pasensya na po at na ano lang, nagising ako ng mga ano eh, anong oras na ako nagising. Yan. Thank you po sa lahat na narito. At alam ko po, 10 o'clock na yata, ay 10 o'clock na dyan. Kaya, naku, mag-11, mga 10 ito, baka magre-ready na kayo ng ano, kaya siguro tatapusin ko na rin to po, itong ating stream. At thank you po sa lahat po. At sa mga nanalo, congratulations, paalala uli. Kay Pastor Biyaya niyo ibigay yung ano na, yung inyong mga ano po. Naku, may mga humabol pa. Pasko na, sinta ko. Talagang gusto ni It's Chance. Oo nga, 10:22 na eh. Minsan na lang ko, lalo na mga kababayan, talagang ready paghahanda ito. Nanay ko, ganun eh. Naglalagay pa nga ng ano, ng ubas dun sa pinto yung nanay ko. Papasok doon ng share, ng ano, swerte. O, sama na pastor, si Etinansi ba yun? Pasko na, sinta ko, ang kanyang ano. Sige, may 10 Gcash ka na. Pero ibigay mo yung number mo kay Pastor Biyaya kasi hindi namin alam eh. Oo. Ulaman namin yung Gcash number niyo. Mahirap po yun. Hindi namin kayang hulaan. Yan. Okay. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Thank you po sa lahat po narito. At sana patuloy nyo kami suportahan yung lalo na yung ano. Pero mas pinimportante sa amin yung ano, yung suporta. Ano ba itong tawag to? Yung ano, yung salita ng Panginoon, naway i-share po natin. At nawa, napag-aralan natin na share po natin. Kahit na hindi kayo marunong mag-share, madali lang mag-share ngayon. Ilagay nyo lang sa Facebook account nyo, i-type nyo lang yung mga natutunan natin eh. Pwede na eh. Kung ano yung mga nalaman nyo, yun. O kaya mga verse na nakita nyo, narinig nyo yan. Yan, pinapano po ni Pastor Biyaya po, yung mga Sisinski, Pretty Clear, yan, yung mga nanalo, Shibong, Ginina, It's Ace, ayan. Tama ba, It's Ace, yan. Pasko na sinta ko. Madadali lang tinanong ko. Hindi ko na tinanong yung mga ano, yung mga pinag-aralan natin last week. Yan. Tsaka mga ano, yan. Kasi parang ano, mga tahimik, yung mga busy. Kaya easy questions na binigay ko. Yan. Sige po. Gonna magpe-pray na po ako ng closing prayer. Oo nga eh. O papagaling tayo. Sige po, salamat po sa lahat ng narito. And thank you po. Dali Ano lang ako ng kaunting maligayang Pasko. Yeah. Nakita ko yun eh. Isang pagbati ni Kumu. Ayan. Tingnan natin. Si Kumu nagbati ulit. Yan. Okay. Paalala uli po sa mga nanalo ha. Yan. Kay Pastor Biyaya po, bigay po niyo yung mga number ninyo ha. Yan. O kaya sa akin, message niyo kung hindi ko na ibigay. Yan. Message niyo sa akin para matanggap niyo po yung Gcash. Gcash winners. At congratulations po sa lahat. Pero congratulations sa atin dahil napakinggan natin ang salita ng Panginoon sa ngayon. Mag-nonotchubena ka, wow, nakapakinig ako ng salita ng Panginoon. Yung unang-una mong kinain, kailangan ng kaluluwa natin. Talagang salamat po sa Panginoon at pangpapuri po ay sa Panginoon. Salamat po sa buong panahon na sinamahan niyo po ako. Ito po mga nakikita ko, mga madalas ko nakikita na ito. Yan, yan. Thank you po sa lahat. Yan po. O nga, malapit na mag-end year. Yan. Thank you po. At yun, tingnan natin next year uli. Ay, tingnan natin. Merry Christmas. Yan. Merry Christmas.
Thank you. Sige po, tayo po yumuko at manalangin sa ating pagtatapos. Salamat po sa mga narito. Yan. Si Pastor busy. Pastor Royce busy. Nasa sa membro niya Nasa ano po. Hindi natin nakasama. Talagang busy rin kasi. Talagang ganun. Gawain ng Panginoon Pinapunta ka ron, Roy. Pinapunta na Panginoon siya doon. Ayan po. Sige po. Tayo po manalangin. Sa iyo po, Panginoon, ang aming pupuri. Salamat po sa aming mga napag-aralan. Lagay niyo po ito sa aming mga puso't isipan. At naway ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At ngayon po sa buong Pilipinas, alam ko po magno-Noche Buena. Dahil Pasko na po, pinabukasan sa kanila. Salamat po sa inyo pong pagsama sa aming Panginoon. At muli, mundo'y inaalala ang iyo pong pagsilang. At Panginoon, sa London, pinagbabawal na yung Pasko Nung mayor, pinagbabawal. Pero mga Kristiyano rin hindi pumayag. Talagang sila, celebrate pa rin. Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo pong ginawa doon sa London at maging sa bansa namin at sa bansang Amerika at iba't ibang bansa na magse-celebrate po ng Pasko. At ang aming mga persecuted Christian brothers, Panginoon, ay sila po ay iniisip din ang inyong yung pag-alala ng buong mundo. Pero sa bawat araw ng aming buhay, ay amin po laging isinasaisip na dumating ka rito, namatay ka, nabuhay, namatay, at muling nabuhay. At para bigyan kami ng buhay, isang pag-asa, isa pong pinanghawakan namin, yung pong buhay na walang hanggan na inyong pinanghako sa bawat mananampalataya sa iyo. At makakasama ka namin, Panginoon. Sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, na aming inaabangan. Salamat po, Panginoon. Ang mga persecuted Christian, mga hindi mga persecuted, mga nasa malalayang bansa, sa mga mahigpit na bansa, ng aming mga kapatid na narito, patuloy kami magpapasalamat pa rin sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay, Panginoon. Alam namin ang buhay dito ay pasamantala. Tulad ng sinabi, pinag-aralan namin, sandali lang ang buhay. Pero gawin namin very, very precious ang mga buhay. Bakit? Magiging precious kasi gagawin na. Precious kasi ikaw po ang precious para sa amin. Si Golem, naalala ko yung sa Golem. Precious. Ikaw po ang precious thing in our lives, Lord God. Ang inyong mga salita is very precious, Panginoon. Isang ginto na hindi maikukumpara sa pera o anuman. Ang inyong salita ay hindi maikukumpara sa yaman sa buong mundo kasi mas napakayaman yan, napaka-powerful, may power Talagang may power. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong anak na si Jesus na siyang dumating dito para iligtas kami. Salamat po sa lahat. Ikaw po ay aming pinapuri, pinapasalamat sa mga bawat narito na mag-celebrate at sa mga may sakit po rito. Bigyan niyo po at maging ako at si Pastor po, bigyan niyo po kami ng inyong kagalingan, inyong mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po kami, Lord. At alam namin gagaling kami dahil kayo po ang aming tinawagan. At kung ano man dapat namin gawin para gumaling, kayo na po bahala kung ano gusto niyo pagawa sa amin, Panginoon. You can do it instantly nga. But you can do it slowly using someone sa instrument so we can be well or sa mga gamot. Salamat po, Panginoon. At ninadalain ko po ang bawat isa sa darating na bagong taon, Panginoon. Patuloy nyo ka tulad ni Moises na pinag-aralan sa Exodus na hindi sila magpapatuloy pumunta sa Kanaan kung hindi ka kasama. Kami man din, Panginoon. Ayaw namin magtuloy-tuloy yung anong buhay namin. Ayaw namin ng the walk of life na wala ka. Gusto namin kasama ka, Panginoon. Doon kami masaya. Doon na may kulay ang buhay. Sa bawat pagsubok, bawat saya, or bawat blessing na dadaanan namin, o mga kung ano man na mangyayari sa aming buhay, Panginoon, pasasalamatan namin yun. At lalong-lalo na nais namin na lagi ka namin kasama sa aming buhay. Salamat po, Diyos. Lahat po ng papuri, pagdakilay binibigay namin sa iyo, O Ama.
Sa pangalan po ni Jesus at sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin. Holy, 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 holy. Amen and amen. Dad, According to Matthew 28:18, 19, 20. Jesus' final orders to his disciples. Jesus came and told his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Dad. Okay. Purihin po, Panginoon. Salamat po sa lahat. Ayan, ayan, ayan. Mga nanalo ha, reminder ha. Pastor Biaya, ayan. At tinatapos ko na po itong ating Thank you po. at saka ito po permission nyo ilalagay ko po sa YouTube po to kasi in-screen recorded ko po itong ating stream na ito. Simula sa pagkanta ko nung kanina, yung hanggang sa tatapos. Ayun lang po at salamat. Purihin po Panginoon. Yan po. Kami ni Pastor Royski, Pastor Biaya, Kyle at lahat po ng buong binubuo ng The Shepherd Boys family ay pinapasalamatan po kayo at binabati ang lahat ng maligayang Pasko sa inyong lahat. At pengi sana ng Noche Buena. Merry Christmas po, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat. Purihin po Panginoon. To God be the glory. Yan lang po, tinatapos ko na po ang ating at ang countdown, wala na po. Hindi ko kasi naipasok yung countdown ko. May countdown ako lagi Pwede ko rin ilagay, kaya lang maingay. Pagsaksak Yan, salamat po. Sige, countdown ko na lang. Ay, ito po, bilang siguro. Bibilang na lang ako ng 1. Ay, ayaw, hindi ko mapindot. Yan, 1, 2, 3. Bye-bye po. Isang maligayang Pasko and Happy New Year po. Salamat. Ending this live. To God be the glory.